Sa presentasyong ito, ating tatalakayin ang iba't ibang aspekto ng isyong moral sa paggalang sa buhay. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng paggalang sa buhay, ang mahamong may kaugnayan dito at ang mga paraan upang malunasan ang mga isyong ito. Ano nga bang isyong moral sa paggalang sa buhay? Ang paggalang sa buhay ay isang mahalagang aspekto ng ating moralidad. Ito ay nauugnay sa pagkilala at pagpapahalaga natin sa buhay ng bawat isa, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ito ay nagsasaad ng respeto at pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao, mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagtanda. Ang paggalang sa buhay ay nag-uudyol sa mga tao na itinuri ang bawat buhay na presyo at mahalaga. Kaya mahalaga itong isyu na dapat pagtuunan ng pansin at respeto. Narito ang ilang mga halimbawa ng isyong moral na kaugnay sa paggalang sa buhay. Ang paggamit na ipinagbabawal na gamot, pagka-addict sa pag-inom ng alak o alkoholismo, abortion, pagpapatiwakal, euthanasia o mercy killing. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ayon kay Agapay, isang estadong psikiko o pisikal na nagdepende sa isang mapanganib na gamot na nangyayari matapos gumamit nito ng paulit-ulit at tuloy-tuloy na pagkakataon. Ang pag-abuso sa mga ipinagbabawal na gamot ay hindi lamang isang isyong pangkalusugan, kundi isang isyong moral din. Ang respeto sa ating sariling katawan at kalusugan ay dapat nating bigyang halaga. Pagka-addict sa pag-inom ng alak o alkoholismo, ang sobra-sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pinsala sa ating kalusugan at relasyon. Ito ay unting-unti nagpapahina ng enerhiya, nagpapabagal ng pag-iisip at sumisira sa ating kalusugan. Maraming sakit ang may dulot nito sa ating katawan katulad ng cancer, sakit sa atay at marami pang iba. Ang abortion ay isang kontrobersyal na isyu. Ito ay pagtanggal sa sanggol mula sa sinapupunan. May mga taong naniniwala nito ay labag sa moralidad dahil ito ay pag-aalis ng buhay. Dalawang uri ng abortion. Una, kusa o miscarriage, tumutukoy sa natural ng mga pangyayari at hindi ginamitan ng medical o artificial na pamamaraan. Pangalawa, sa pilitan o indus, pagpapalis ng isang sanggol sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng gamot. Dahil sa isyong ito tungkol sa abortion, naging daan ito upang magkaroon ng dalawang magkasalungat na posisyon ang publiko, ang pro-life at pro-choice. Ang pro-life ay isang ideolohiyang nagbibigay pagpapahalaga sa buhay ng isang tao. Ito ay naging isang malaking issue sa kasalukuyan dahil sa usaping abortion o pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan. Pro-choice, sa pamamagitan nito maaaring ipalaglag ng isang ina ang bata sa kanyang sinapupunan kung sa tingin niya ay hindi niya ito kayang palakihin. Pagpapatiwakal, ito ay sadyang pagkitil ng isang tao sa kanyang sariling buhay at naaayon sa sariling kagustuhan. Dapat may maliwanag na intensyon ang isang tao sa pagtatapos ng kanyang buhay bago ito maituloy na isang gawain ng pagpapatiwakal. Euthanasia o mercy killing. Ang euthanasia ay ang pagpapahintulot na patayin ng isang taong may malubhang sakit o nanganganib na mamatay. Ito ay isang issue na may malalim na moral na implikasyon. Ito ay isang gawain kung saan napapadali ang kamatayan ng isang taong may matinding at wala ng lunas na karamdaman. Kung minsan ay tinatawag ritong assisted suicide sa kadahilan ng may pagnanais o motibo ang isang biktima na wakasan ang kanyang buhay, ngunit isang tao na may kaalaman sa kanyang sitwasyon ang gagawa nito para sa kanya. Sa pag-aaral ng mga isyong moral, mahalaga na tayo ay magkaroon ng bukas na pag-iisip. Dapat nating isaalang-alang ang mga epekto ng ating mga desisyon, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang paggalang sa buhay ay nagbubukas ng daan para sa mas makatao at makatarungan na lipunan.